So welcome guys sa ating educational webinar. So market update tayo. So date in ay October 20. So tingnan natin nangyari sa gold last week. Nakita natin na karoon ng bullish move na nag-create ng all-time high ulit, no? So since Friday, nakita natin yung bullish move dito sa buy signal, nakita natin almost ilang pips to if napag-buy trade ka dyan, almost 4,000 pips bullish move, no? So historic move yan sa gold price, no, dahil lakas ng bullish momentum, no? And makita natin nung Monday, Tuesday, no, nagkaroon ng minor pullback, profit taking dito, 1,000 pips yung pullback or 8,800 pips yung pullback dito. So after mag-pullback, no, dun maganda mag-enter ng buy. So malapit sa key level, hold above sa key level, breakout sa key level, no, ay mga sample ng trade setup natin gamit yung ATS, no. So especially dito nung Friday nakita natin, no, syempre after ng historic bullish move sa gold, no, normal lang magkaroon ng pullback or deeper pullback, no, or tinatawag natin na profit taking or aggressive na sell setup, na aggressive yung bearish move. Kapag kasi sinabing profit taking guys, mabilis yung pagbaksak ng price, no, example dito sa nangyari nung Friday, no, almost 800 pips yung bearish move, no. So dito naman ito yung pinakamataas na nakita kong pullback sa gold, no, 1,800 bearish move pullback, no. Pero if titingnan mo sa weekly time frame is normal lang yan na mag-pullback dahil nasa titingnan mo sa weekly is ilang weeks na tayo bullish, no, bias, no, ilang weeks na tayo bullish move sa gold, no. Same rin for this week na na-anticipate natin na mag-bullish move. No, wait lang muna tayo ng possible minor na pullback, no, bearish move muna to create a lower wick, no, then after mag-flip doon na tayo magiging bullish bias. So same pa rin naman bias natin if same pa rin yung fundamentals and market sentiment. If walang nagbabago doon, same pa rin yung bias natin, no, unless mag-shift yung sentiment or fundamentals, mag-shift yung structure ng market na from bullish naging bearish na possible magkaroon yan ng higher time frame pullback. So as of now, makita natin nagkaroon na ng lower wick. So ang question dito, ito ba yung lower wick for this week, no? Kasi possible mag-pullback lower pa yan and nag-create pa ng deeper pullback move or deeper lower wick, no? Magiging bullish bias tayo. So ayun yung setup natin for this week na nagkaroon na ng bullish momentum recently sa higher time frame dahil nakita natin napaka-massive ng pullback dito, kaya normal lang na madami maghahanap ng deep buyers dito. So if mag-enter tayo ng buy position dito, maganda mag-entry position malapit sa key level na to, key level na yan, and sa key level na to. So take note guys, sa ATS yung mga key levels natin pwede natin gamitin yan sa previous day key level, no. So pwede nyo i-manual lagyan ng key level dito, yung previous day key level, yun ito, para ma-identify natin kung saan yung possible maganda mag-setup ng buy entry. No, ipupunta tayo sa lower time frame na makita natin may mga buy signal kanina, no. So dito guys, maganda mag-entry ng buy after magkaroon ng rejection, nagkaroon ng bullish move, nag-pullback, dito maganda mag-entry ng buy, and dito. And dito naman kaninang hapon, buy signal, dito rin maganda mag-entry ng buy. So need mo lang para ma-identify kung saan yung best entry is ma-identify nyo kung saan yung mga key levels, no, kahit mga previous day key level, then pullback entry, no. Mag-entry ka lang ng buy position after mag-pullback, hindi yung mag-enter ka ng buy position after mag-bullish move, no, dahil hindi na maganda entry position yon. So yung bias natin sa gold na yun is bullish bias pa rin as long as mag-hold dito sa mga key level, no. So dito sa 4233 or sa 4,208. So if mag-hold yan, bullish bias tayo, no. So
If di ka nakapag-entry, so pwede kayo mag-wait ng pullback dahil possible pullback move pa yan or breakout dito sa key level sa taas, no? So pwede mo i-scalp yung mga bullish move dyan or mga bearish move. Pero overall, ito pa rin yung bias natin na bullish bias pa rin tayo, no? Possible i-retest yung key level sa taas dito sa 3,350, no? Possible i-retest yan for this week. Ayun yung target natin for this week, no? Kasi if titingnan natin sa weekly, no? Possible balikan yan yung upper week. Kasi malakas pa rin yung bullish momentum, no? So dapat yung mga entry natin if nakapag-swing trade kayo or day trade sa gold is malapit dito sa lower week and sa opening daily candle, no? Or sa weekly open. Kasi nandito yung mga best entry, no? Kasi if magbo-bullish move yan, yung best entry mo is nandito sa baba. Hindi yung mag-entry ka sa taas, no? Example, last week, mag-enter ka ng buy position dito sa taas. Eh alam mo naman last week is napakalakas ng bullish momentum is no possible na mag-pullback na. Eh nangyari yung Friday, nag-pullback na, nag-create ng upper week, no? So kaya titingnan natin yung formation ng candle sa mataas sa time frame kagaya ng weekly, monthly, daily, no? Hindi lang yung naka-focus lang kayo sa isang time frame. Yan, ito, yan. So ayun yung sa gold, no? So same naman bias natin. Makita natin mga buy signal dito sa gold sa 15 minutes time frame. So buy signal nung last week Tuesday, nag-bullish move. Ito rin, nag-bullish move. So almost mataas accuracy ng buy signal natin dahil yung buy signal ay naka-align sa fundamentals and market sentiment, no, na bullish bias. Also sa ATS natin, nakaset lang yung signal ay buy only, no, para hindi natin makita yung mga sell setup. Pwede nyo naman gamitin yung sell setup for exit position mga trades natin. If may sell signal, then napag-buy trade ka. So, pwede nyo gamitin yung sell signal as take profit level. Pero mostly, mga titinan ko talaga is buy signal, no? Example dito, lakas ng profit taking dito, no? Almost 900 pips. Then, nagkaroon ng buy signal, nagkaroon ng bullish momentum. So, dito maganda mag-enter ng buy position. Dito naman, nag-profit taking na to. Makita natin yung profit taking. Pero, makita natin mga buy signal is nakukuha niya pa rin yung mga kung saan potential mag-reverse or pullback yung gold, no, na pataas. Almost 300 pips to. Ito naman, almost 450 pips. Ito naman, almost 400 pips. So, malakas yung volume and volatility sa gold, no? So, if hindi kayo sanay sa ganitong volume, no, na malaki yung pip movement, umaabot ng 500 pips, no, at least per day, no, and 100 pips pullback, 1,800 pips pullback, yung mga pullback na yan, so sobrang laki ng pip movement, no, hindi siya normal sa gold. So kasi malakas yung volatility, no, dahil sa fundamentals, market sentiment, no, kaya mas malaki yung movement sa gold. So kaya dapat mag-adjust tayo ng risk management, no. Pwede natin babaan lot size dahil since mas mabilis yung galaw ng market or mas malaki yung galaw, so malaki pa rin yung profit natin if nakapag-entry kayo kahit mababa yung lot size. Hindi yung malaki ng lot size pero then hindi maganda entry, possible mabilis may hit yung stop loss nyo. So walang audio ba? So try mo ulit mag-reconnect sa Discord or baka naka-mute ako sa iyo. Pwede mo i-unmute and taasan yung volume ko. So explore nyo lang Discord guys. Pwede nyo makita eh. Pwede nyo naman taasan yung volume ko if mahina. So sa Bitcoin naman, so alam naman natin na nagkaroon ng massive bearish move, no, sa Bitcoin nung October 10, no, nung Friday. Puros ng massive
liquidation. Nakita natin dito may buy signal sa Bitcoin sa 4 hour time frame. Dito maganda mag-entry ng buy, no? Lalo na malapit sa key level. So, maganda mag-entry ng buy day trade or swing trade dito ng Bitcoin, no? And dito pa, nag-pull back lower dito sa key level. So, maganda i-trade yan, no? Sa mga mahilig mag-trade ng crypto and sa Bitcoin, no? So, weekly naman, so bullish bias pa rin naman tayo sa Bitcoin, no? So, 30 minutes, kailan to? Monday, kaninang umaga, nag-bullish move pala ang Bitcoin, no? Nakasakaway ka dito sa buy signal. Kailan to? Nung 8:30. Tingnan natin kung nandito. Ito yung buy signal. Nakita natin sa chart kanina, 8:30 AM. Yung alert natin sa Discord ay real time yan, no? Based sa trading system natin sa ETS. Nakita natin yung rejection sa H4 time frame. Tingnan natin kung tama. H4 ba yan? Yes, H4 time frame. So, pwede natin gamitin yung higher time frame candle, no? Kahit nasa lower time frame tayo. Example dito, nasa 50 minutes time frame tayo. Nakikita natin yung formation ng candles sa higher time frame. Ito sa right side, ito yung 4 hour time frame. Ito yung previous candle sa 4 hour. Ito yung naman yung current candle. Ito naman is sa 1 hour candle, no? So, ito yung current candle. And ito naman yung previous 1 hour candle. So, pwede natin ito gamitin as confirmation and confluence, no? Example dito, nung nag-bearish move yung gold, ay nandito sa key level, na possible magkaroon ng rejection dito and mag-hold above sa key level. Nakita natin nagkaroon ng lower wick, no, or rejection, no. So, if di mo nasabayan yung bullish move na to, pwede mo sabayan dito sa next candle na after mag-pullback, no, maghanap ka ng entry dito. Anticipating na mag-continue yung bullish move and mag-entry ka sa lower wick. So, ayun yung best entry for buy trades, no? Hindi yung maghanap ka ng buy entry after mag-bullish move. Nandito yung candle, no? Nandito na yung price. If diyan ka mag-entry ng buy, hindi na maganda yan, no? Kahit na nag-bullish move. So, syempre, pwede yan mag-continue if malakas yung bullish momentum. Pero, yung entry mo is hindi maganda. Dahil possible mag-range lang yan and maipit yung buy position mo dito sa taas if magbo-buy ka dyan. Kaya lagi ko sinasabi na mag-entry ka during sa pullback, no? For example ng pullback is ito. So, best entry is mga nandito, no? So, if makikita nyo, best entry for buy trades ay sa lower wick, malapit sa opening ng candle sa higher time frame, no? Or dito, hindi yung mag-entry kayo nung nag-bullish move na. So, pwede naman mag-entry sa breakout, no? Lalo na malakas yung bullish momentum, no? Pero, yung recommended ko lang is mag-entry talaga sa pullback. Ayan. Tingnan natin yung economic calendar for this week, no? So, for this week, meron tayong CPI sa UK. Thursday naman, initial jobless claim. Friday, meron naman tayong CPI or inflation data, PMI sa US, no? So, na-delay na naman yung NFP. So, ayun yung key economic data report, no? So, aralin natin kung paano i-trade yan, no? So, panoorin nyo ng mga fundamental course natin sa sinend ko sa inyo sa email. Kung paano i-trade yung mga data report. Then, aralin natin yung trading course dito sa Discord natin, no? Kung paano gamitin yung Alliance Trading System or yung ATS. Panoorin nyo yan. Then, pinaka-basic naman is aralin yung price action, no? Kung paano basahin yung candle formation,
yung basic, no? So, nakita natin ang bullish move sa gold, no? So, lakas talaga ng momentum. Base pa lang sa 4 candle is nakikita mo na yung rejection, no? And mahinang seller. If may ganitong setup na malaki yung wick, then maliit yung body ng bearish candle, no? So, isa sa mga sign or confirmation yan na malakas yung bullish momentum, no? Kaya normal lang yan mag-pullback pataas. Almost in na 700 pips, no? Since knowing na malaki yung profit taking na nangyari nung Friday, no? Kaya ang dami talaga mag-entry ng buy position dito. So, pwede mo i-day trade yan, swing or scalp yan, no? So, yun lang guys sa ating market update.